Pangalawang Mga Hari, Kapitulo 7. Sinabi ni Eliseo, "Makinig kayo sa ipinasasabi ni Yahweh. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na cebada sa halagang 1 pirasong pilak." Sinabi ng opisyal sa kanang kamay ng hari, "Hindi magkakatotoo iyang sinasabi mo, kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit." Sinabi naman ni Eliseo, "Makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman." Umalis ang hukbo ng Syria. May 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila, "Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa ay pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap." Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag na napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Hiteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang 4 sa unang tolda. Kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa iba pang tolda. Sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Ngunit naisip nila, "Hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari." At lumakad nga sila. Pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, "Galing kami sa kampo ng mga taga-Syria at isa mang bantay ay wala kaming dinatnan. Ang nakita lang namin ay ang mga kabayo na katali, asno at mga tolda." Isinagaw naman ito ng mga bantay hanggang sa ang balita ay makarating sa palasyo. Ang gabing iyon ay bumangon ang hari at tinipon ang pinuno ng Israel. Sinabi niya, "Pain lang ito ng mga taga-Syria. Alam nilang nagkakagutom tayo rito kaya iniwan nila ang kampo at nagtago sa paligid. Pagpasok natin doon, huhulihin nila tayo ng buhay. Sa ganoong paraan, mapapasok nila itong ating lungsod." Sinabi ng isa sa mga pinuno, "Pumili kayo ng ilang lalaki at patingnan natin kung ito'y totoo. Ipagamit natin sa kanila ang 5 sa mga kabayong natitira pa sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mamatay naman sila, matutulad lamang sila sa mga kasama nating namatay na." Pumili nga sila ng 2 karwahe at pinuntahan ang kampo ng mga taga-Syria upang malaman kung ano ang nangyari sa mga iyon. Nakaabot sila hanggang sa ilog Jordan at wala silang nakitang kaaway. Ang nakita nila ay damit at ang mga kagamitang naiwan ng mga taga-Syria dahil sa pagmamadali. Nagbalik ang mga inutusan ng hari at ibinalita ang kanilang nakita. Nagpuntahan ng mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat ang laman ng mga tolda. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh
na may mabibili ng pagkain. Isang pirasong pilak ang bawat takal ng pinong harina o kaya'y 2 takal na cebada. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magdagsaan ng mga tao, siya'y natapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Sapagkat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili na ng 2 takal na cebada o kaya 1 takal na pinong harina sa halagang 1 siklong pilak, ang opisyal na ito ang nagsabing hindi magkakatotoo iyon. Buksan man ni Yahweh ang mga bintana sa langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkakatotoo ngunit hindi mo matitikman ang pagkaing sinasabi ko. Iyon nga ang nangyari. Natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa may pintuan ng lungsod.